Isang dalagita ang huminto sa gitna ng graduation, hawak ang mikropono at ang sariling diploma. At nang banggitin niya ang kakaibang code na nakaprint sa ibaba nito, biglang nagkagulo ang buong admin at napilitan silang harapin ang matagal nang tinatagong kasalanan. Puno ang gym ng San Lorenzo Integrated School. May malaking tarp sa likod ng stage. Dakid ng himing kumunta ang pangalan, "Congratulations, graduates!" Sa unahan nakaupo ang mga magulang, nakaayos ang kamera, handang-handa sa pagkuha ng priceless moment. Sa stage naman, nakapila ang mga opisyal ng paaralan at mga piling bisita. Kabilang ang isang kilalang kongresista na sponsor ng scholarship program. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Lara Santos, 17 taong gulang, nakaasul na toga at may hawak na diploma. Dapat masaya na siya. Salutatorian, may scholarship, unang magtatapos sa kolehiyo sa kanilang pamilya. Pero sa sandaling tumingin siya sa ibaba ng diploma sa kanyang kamay, parang naglaho ang lahat ng saya. Sa pinakailalim ng papel, sa halos hindi mabasang maliit na font, may nakalagay na code, Alt 02 AF21. Namlamig ang palad ni Lara. Itinaas niya ang tingin. Sa gilid ng stage, nakatayo ang tatay niya, si Mario, nakapulang barong, at ang ina niyang si Joy, nakadilaw na bestida. Pareho silang kinakabahan, pero kumakaway sa kanya, pinipilit maging masaya. Suminghot si Lara, humakbang paatras mula sa podium. "Lara," bulong ng MC. Inilapit ang microphone sa kanya. "Anak, simulan mo na ang response speech mo." Lumingon siya sa audience, sa mga kaklase niyang nakaberding toga sa likod, sa school administrator sa kanan, lalo na sa principal na si Sir Dizon, na niningkit ang mata sa kanya na parang nagbabantang, "Huwag kang gagawa ng hindi dapat." Pero huli na. Dahan-dahan nilang inilapit ni Lara ang bibig sa microphone. "Bago po ako magpasalamat," nanginginig siyang sabi, "gusto ko lang pong itanong sa inyo, may napansin po ba kayo sa ilalim ng diploma ninyo?" Nagtinginan ang mga graduates, sabay-sabay nilang tinignan ang hawak nilang papel. Sa sandaling iyon, wala pang nakapansin. Hanggang sa isa, dalawa, tatlo, 4 na estudyante ang biglang kumunot ang noo. "Ha? Bakit may code? Ano tong letter sa baba?" Sa mesa ng admin, biglang tumayo si Sir Dizon. "Lara, anong pinagsasabi mo?" Mariin nitong tawag. "Ipagpatuloy mo na ang speech mo." Huminga ng malalim si Lara. Hawak pa rin ang diploma. Piniga ang gilid nito hanggang kumulbot ang papel. "Sir, nakalagay po sa diploma ko ang code na Alt 02 AF21 at alam ko po kung anong ibig sabihin yan." Nag-ugong ang bulungan sa paligid. Ang tatay at nanay ni Lara nanigas sa pwesto. At doon na tayo babalik. Sa mga buwan bago ang graduation, kung saan nagsimula ang lahat. Si Lara ay panganay sa 3 magkakapatid. Ang tatay niyang si Mario ay dating factory worker na nawalan ng trabaho noong pandemya at ngayon ay utility personnel sa eskwelahan niyon. Ang nanay naman niyang si Joy ay tindera sa palengke. Lumaki siya sa paniniwalang walang iba kundi mag-aral ng mabuti ang puhunan. Simula grade 1, honor student na siya. Sa high school, consistent top student. Hindi man bago ang uniforme, palaging bago ang marka sa report card. "Anak," sabi ni Mario sa kanya isang gabi habang sabay silang kumakain ng instant noodles, "kapag nag-valedictorian ka, siguradong may full scholarship ka na. Hindi katulad ko, hindi natapos. Kaya ito, janitor." Ngumiti si Lara, halos maiyak sa pagod at pressure. "Tay, kahit salutatorian lang, bastang makapasok sa scholarship, lalaban ako." Pagpasok ng grade 12, mas todong review at pagpupuyat ang ginawa niya.
Sa dami ng projects at exams, halos hindi na siya natutulog. Pero lahat ng iyon, kinaya niya. Kaya nung lumabas ang preliminary ranking 3 buwan bago graduation, hindi na siya nagulat. Lara Santos, rank 1, valedictorian. Napahiyaw ang nanay niya nang makita ang papel na yun sa bulletin board. "Anak, ikaw na, valedictorian!" Yakap ni Joy sa kanya. Si Mario naman, halos mailak. "Lara, panaginip ba to? Makikita ko nang magtoga ang anak kong valedictorian." Pero 1 linggo matapos lumabas ang ranking, may biglang nangyari. Isang bagong estudyante ang lumipat, si Celine Alonzo, anak ng kilalong kongresista na may hawak sa maraming proyekto ng eskwelahan. Late enrollee pero agad na naipasok sa grade 12. Maganda si Celine, sosyal, sanay sa exclusive schools, at halatang kilala siya ng principal. "Class, welcome our new transferee," pakilala ni Sir Dizon sa kanya sa isang klase. Galing siya sa isa sa pinakamagagaling na private school sa Manila. Dito na siya magtatapos. Mula noon, napansin ni Lara na may kakaiba. Madalas mag-meeting si Sir Dizon at Celine sa opisina. May papel na pinapapirma, may mga teacher na sunod-sunod na pinapatawag. Hanggang sa isang araw, napansin ni Lara na may bagong papel sa bulletin board. Updated honor roll. 1. Celine Alonzo, valedictorian. 2. Lara Santos, salutatorian. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, paki-comment sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. Parang siyang sinampal. "Bakit na bago?" tanong ni Joy sa principal kinabukasan, halatang pigilang galit. "Sir, kaka-announce nyo lang nung 1 linggo. Paano po nagkaroon ng biglang valedictoria na hindi naman dito nag-aral mula una?" Ngumiti lang si Sir Dizon pero malamig. "Ma'am Joy, kinumpit po nating mabuti to. May dala pong mataas na grades si Celine mula sa dati niyang school. Combined average, siya po ang nangunguna. Huwag kayong mag-alala, mataas pa rin naman ang standing ni Lara. Salutatorian." "Pero sir," mariing putol ni Mario, "hindi ba dapat may policy na hindi pwedeng lampasan ng late transferee ang matagal nang nag-aaral dito?" "Policy? Wala po kaming ganung nakasulat, sir," sagot ng principal. "At kung meron mang hindi malinaw, pinagpasyahan na po ito ng admin at ng ating Alonzo Foundation na nagbibigay ng scholarship. Sana wag na po tayong gumawa ng gulo." Napayuko si Lara. Sa mata niya, nakita niya ang babala. Kapag pinilit niyo pa, may mawawala. Mula noon, nagbago ang pakikitungo ni Mario sa anak. "Lara," sabi niya isang gabi, "okay na sa atin ang salutatorian. Huwag na tayo makipagbanggaan. Baka pati scholarship mo mawala." Pero may isang bagay na hindi alam ni Mario. May nakita si Lara na hindi niya maalis sa isip. Bilang bahagi ng requirements ng scholarship, naging student assistant si Lara sa registrar's office. Doon siya tumutulong mag-encode ng grades at mag-ayos ng files pagkatapos ng klase. Isang hapon, habang inaayos niya ang mga folder ng graduating students, napansin niya ang mga sulat kamay na code sa ilalim ng mga printout. Sa folder niya, may nakasulat lapis, ALT02. Sa folder ni Celine, iba, VIP01AF. Ano kaya to? Bulong niya. Section code? Student type? Nang wala ang registrar, nakititig siya sa computer. Binuksan niya ang isang Excel file na hindi dapat niyang buksan. honors_encoding_final.xlsx. Doon, sa tabi ng pangalan ng bawat student, may column na code. Sa kanya, nakalagay ALT02. Sa iba, REG, OK, INC, Prob, VIP01AF. Nag-scroll pa siya pababa.
nakita ang pangalan ng kuya niya, si Nico Santos na nag-graduate 5 taon nang nakalipas. Sa katabing cell ng pangalan ni Nico, ALT 03AF18. Nanginginig ang kamay ni Lara. Alam niyang halos valedictorian din noon si Nico, pero sa huling minuto ay biglang ibinagsak dahil sa di umano'y cheating sa exam. Ito ba yung code na nagpabagsak sa amin? Bulong niya. Hindi na niya na-explore pa dahil bumalik ang registrar. Lara, anong ginagawa mo dyan? Tanong nito, medyo matalim ang tingin. Ayos lang po ng files, ma'am. Mabilis niyang sagot. Isinara ang file. Mula noon, hindi na niya naalis sa isip ang mga code. Isang gabi, hindi na makatiis si Lara. Kinuha niya ang lumang diploma ng kuya niya, nakatago sa aparado. Sa pinakailalim ng papel, may maliit na nakasulat na halos hindi halata. ALT 03AF18. Kuya, anong ibig sabihin nito? Bulong niya sa sarili. Tulad ng sample ng diploma na pinapakita sa kanilang kamakailan lang, may ganito rin pala ang sa kuya niya. Noon, hindi nila pinansin, akala nila normal ng security mark. Sa kusina, tahimik na nagkakape si Mario. Umupo si Lara sa harap niya. Inilatag ang diploma. Tay, naaalala niyo po ba kung bakit nawala ang valedictorian slot ni Kuya Nico noon? Napatigil sa pag-inom si Mario. Di ba nak? Nahuli daw siyang nangopya. Mahinahon nitong sagot. Ayaw na nating balikan yon. Pero naniniwala po ba kayong nangopya siya? Diretsong tanong ni Lara. Humigpit ang hawak ni Mario sa tasa. Matagal siyang hindi nagsalita. Nung una, hindi. Sagot niya sa huli. Kilalang masipag ang kuya mo, pero ang daming ebidensya noon at wala kaming laban. Janitor lang ako. Kapag lumaban pa tayo, baka pati trabaho ko mawala. Pero tay, pinakita niya ang code. May pattern po. Sa file sa registrar, may mga code na ALT at VIP01AF. Sa palagay ko, ALT, ibig sabihin, altered. Pinalitan ng ranking. Tinitigan siyang Mario. Napailing, parang hindi maniwala. Pero sa likod ng mga mata niya, may kinikim-kim na lihim. Anak, mahinang sabi niya, may narinig akong ganyan-ganyan 5 taon na nakalipas. Nagulat si Lara. Ano po? Ikaw mismo ang sinabi. Altered. Huminga ng malalim si Mario. Nung panahon ni kuya mo, narinig ko sina Sir Dizon at isang tao mula sa Alonso Foundation na nag-uusap. Ayusin niyo na lang sa code, sabi ng lalaki. ALT03 para sa kanya, VIP01 sa anak ng sponsor. Akala ko noon code lang sa sectioning, pero nang makita kong ibinaba si kuya mo mula valedictorian to third, doon ako kinabahan. Bakit hindi po kayo nagsalita? Halos naiiyak na si Lara. Natatakot ako anak, garalgal ni Mario. Nung sinubukan kong magtanong, pinatawag ako sa opisina. Sinabihan akong wag na akong pakialaman ng grades. Janitor lang daw ako. May 3 maliit na anak, sakto lang ang sahod. Naisipan ko, kung mawalan ako ng trabaho, paano kayo? Napayuko si Lara. Naintindihan niya ang takot ng tatay, pero mas lalong sumisikip ang dibdib niya. Kaya ngayon, pati ako ginawa nilang alt. Binaba mula 1 to 2, kapalit ng anak ng sponsor. Dumating ang bisperas ng graduation. Habang abala ang buong pamilya sa plantsahan ng toga at damit, hindi mapakali si Lara. Inikot-ikot niya ang phone sa kamay at binasa muli ang picture ng file na palihim niyang kinunan sa registrar. Ang column ng code, malinaw na nakalagay. Celine Alonso, VIP 01AF. Lara Santos, ALT 02 AF21. Maya-maya, lumapit sa kanya si Joy. Anak, sabi ng ina,
Bakit ang tahimik mo? Bukas na ang graduation. Dapat excited ka. Tay, Nay. Nag-ipon siya ng lakas ng loob. May sasabihin po ako sa program bukas at baka hindi niyo magustuhan. Ano na namang iniisip mo, Lara? Kabado si Mario. Huwag mo nang galawin yung issue. May diploma ka na. May partial scholarship pa rin. Hayaan mo na sila. Hindi ko po kayang manahimik. Umiiyak na sagot ni Lara. Hindi lang ako ang ninakawan, pati si Kuya. Pati mga susunod na batch kung mananahimik tayo. Ano pang silbi ng honor kung binibili lang? Pero anak, Tay, Nay, putol niya, hawak ang kamay nila. Hindi ko kayo sinisisi sa nangyari noon. Alam kong pinili niyo lang kaming mabuhay. Pero ako po, hindi ko tatanggapin na magiging teacher akong nakikita ang ganitong kalakaran at tatahimik. Kung kailangan kong mawala ang scholarship, sige. Pero kailangan nilang marinig. Napapikit si Joy. Pinahid ang luma. Mario, bulong niya sa asawa. Ilang taon na ba tayong nanonood na lang? Hindi ka ba napapagod? Tumingin si Mario sa diploma ni Nico na nakasabit sa dingding, may code na ALT03 na ngayon parang latay pa rin sa puso niya. Sa wakas, tumanggo siya. Anak, sabi niya kay Lara, kung gagawin mo yan, hindi kita pipigilan. Pero hindi rin kita papabayaan. Bukas, tatayo ako sa likod mo. Kahit saan pa mauwi yan. At dumating ang araw ng graduation. Nakatoga ang lahat. Nakaayos ang stage. May live video pa sa Facebook page ng school. Una, nagbigay ng inspirational message ang kongresistang si Alonzo, ama ni Celine. Pinuri nito ang partnership nila ng school, ang scholarship program, at kung paano raw pantay ang pagkakataon sa lahat. Habang nagsasalita ito, napatingin si Lara kay Celine na nakaupo sa unahan, suot ang sash na valedictorian. Hindi siya mukhang masama. Halatang kinakabahan din. Parang hindi komportable. Nang tapos na ang mga mensahe, isa-isang tinawag ang graduates. Nang tawagin ang panalan ni Lara, umakyat siya sa stage, nagmano sa principal, tinanggap ang diploma. Sa sandaling yun niya unang nasulyapan ang tunay na diploma sa kamay niya at ang code sa ilalim. Code ALT02 AF21. Parang kumulo ang dugo niya. Ito na yun. Hindi na pwedeng urong. Pagbalik niya sa upuan, nayakap siya ni Joy at Mario mula sa gilid ng stage, pero may kasamang pahiwatig sa mata. Bahala ka. Nandito kami. Ilang sandali lang, tinawag ang salutatorian, Lara Santos, para magbigay ng response speech. Tumayo siya. Mabigat ang hakbang. Habang papalapit sa podium, ramdam niya ang lamig ng kamay ng tatay sa balikat niya. Saglit na haplos, parang pagpasa ng lakas. Ngayon, bumalik tayo sa simula. Sa sandaling hawak niya ang mikropono at diploma. Bago po ako magpasalamat, ulit ni Lara, mas matatag na ngayon. Gusto ko po munang itanong kung alam niyo ba ang ibig sabihin ng code sa ilalim ng diploma ninyo. Kumakaluskos ang mga papel sa buong gym. Marami ang nakakita na sa kanilang code. REG-OK-MN-21 INC-Makeup ALT-03-AF20 At higit sa lahat, sa diploma ni Celine, habang palihim niya itong tinignan kanina, nakita niya ang code VIP-01-AF. Para po sa mga hindi nakakaalam, ulit ni Lara, mas matatag na kayon. Gusto ko po munang itanong kung alam niyo ba ang ibig sabihin ng code sa ilalim ng diploma ninyo. Kumakaluskos ang mga papel sa buong gym. Marami ang nakakita na sa kanilang code. REG-OK-MN-21 INC-Makeup ALT-03-AF20. At higit sa lahat, sa diploma ni Celine, habang ipalihim niya itong tinignan kanina, nakita niya ang code VIP-01-AF.
AF. Para po sa mga hindi nakakaalam, patuloy ni Lara, bilang student assistant sa registrar, nakita ko kung paano ginagamit ang mga code na ito. May mga REG-OK, ibig sabihin regular ang status. May INC, ibig sabihin may incomplete. Pero may isa pang espesyal na code, ALT at VIP-01. Naramdaman niyang lumapit ng bahagya sa stage ang dalawang admin staff. Ang ALT, boses niya'y nag-echo, ay nangangahulugang altered rank. Estudyanteng binago ang ranggo para mag-adjust sa desisyon ng admin. At ang VIP-01 naman ay code para sa anak ng donor o sponsor na binigyan ng favor sa rankings at scholarships. Lara, tama na yan, singit ni Sir Dison, tumayo mula sa upuan. Hindi programa ang lugar para sa ganyang usapan. Pero nagpatuloy si Lara, halos nanginginig ang boses pero hawak ang kamay sa mikropono. Sa file ko po nakalagay ang ALT-02-AF21, wika niya, sabay taas ng diploma. Ibig sabihin pinalitan ang rank ko sa 2 para sa school year na ito, kaugnay sa Alonzo Foundation. Sa folder naman ng kuya ko na inakusahan ng cheating 5 taon na ang nakalilipas, nakalagay ang ALT-03-AF18. 3 rank ang ibinaba niya para mabigyang daan ang iba. Biglang nag-ingay ang crowd. Ha? Pinalitan ng ranking? Paano yun? Kami rin anak ko may ALT code. Anak ng donor? Ibig sabihin nabibili ang honor? Sa gilid, napahawakan si Joy sa bibig, ngunit sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Lara, parang unti-unting nababawasan ang bigat na pasan ng pamilya nila. Si Mario nakatayo na sa likod ng anak sa stage, handang sumalo sakaling maputol ang mikropono. Lara, singit ni Sir Dison, lumalapit, ibaba mo ang mic, security. Pero bago pa makarating ang guard, may biglang tumayo sa audience. Isang lalaki na naka-ID ng DepEd Division Office, si Supervisor Haji na inimbita bilang panauhin. Sandali lang, boses nitong mababa pero autoridad. Principal Dison, hayaan ninyong matapos ang dalagita. Ito ay mahalagang testimony kung totoo. Napatigil si Dison, napilitan umatras. Nagpatuloy si Lara. Ngayon ay nakaangkla ang tapang sa suporta ng supervisor at ng mga magulang sa likod niya. Hindi ko po ito sinasabi dahil gusto kong agawin ang titulo. Paglilinaw niya, halos maiyak. Mahal ko ang kaibigan kong si Celine pero alam kong hindi patas sa kanya manalo sa laro na mula pa lang simula ay kinutya na ang rules. Tinignan niya si Celine na ngayong ay namumula, nakatungo. Makikita ang luha sa gilid ng mata nito. Ngayong araw, daang estudyante ang umaalis sa eskwelahang ito na dala ang pangakong trabaho, scholarship at kinabukasan. Pero paano kung mismong diploma natin ang may marka ng pandaraya? Paano kung ginamit ang mga code na ito para pagtakpan ng pagkiling, palitan ng grades at pagkakitaan ang mga pangarap namin? Sa crowd, may ilang magulang na sabay-sabay na tumayo, hawak ang diploma ng anak, umiiyak. Sa akin may ALT din, sigaw ng isa. Bakit na regular lang datos biglang nag-probation? Sa akin, VIP 1, bulong ng isang mayamang magulang sa katabi, kinabahan. Akala ko, basta academic code lang yan. Habang lumalakas ang ingay, muling sinubukan ni Sir Dison na agawin ang mikropono. Enough! Sigaw niya. Kumakalat ang maling impormasyon. Ngunit sa sandaling hawakan niya ang stand, umalingaw-ngaw ang boses ni Mario sa likod. Sir, wag niyo pong tatanggalin ang anak ko diyan. Maingip na wika ng tatay. 5 taon na kaming tahimik tungkol sa ginawa ninyo sa kuya Nico niya. Ngayong may lakas na siyang magsalita, hindi niyo na siya mamamasakal. Nagpalakpakan ng ilang magulang. Ang mga teacher na matagal nang may hinala, ngayon ay nagkaroon ng lakas ng loob. Sigaw ni Ma'am Lori, advisor ni Lara.
Sir Dizon, ilang beses ko pong nakitang pinapabago ang record ng mga bata sa registrar nang walang paliwanag. Sa wakas, may naglalakas ng kuras ng magsabi, hindi na ako tatahimik. Mula sa gilid, nakita ni Lara si Celine na tumayo, dala ang kanyang sariing diploma. Walang kaalam-alam ang dalagang ginamit siya bilang pyesa. Sir Dizon, nangangatang ang boses nito. Totoo po bang ito? Totoo bang ginamit ang pangalan ko bilang VIP-01 para maagaw ang valedictorian? Wala po akong alam. Pinagsabihan lang po ako ni Daddy na siguradong ayos na ang scholarship ko. Nanlumo ang prinsipal, hindi makatingin. Wala akong obligasyong sagutin yan dito. Pag-iwas niya, ito ay graduation, hindi investigasyon. Pero lumapit na si Supervisor Haji, inabot ang isang papel. Ngayon na, seryoso nitong sabi, ipinatawag na po kayo ng Division Office para sa formal investigation, pati ang registrar at ilang board members. May natanggap kaming anonymous complaint nitong nakaraang buwan pero walang maibay na ebidensya. Itong mga sinasabi ni Miss Lara, pati itong code sa diploma ay supat para buksan ang kaso. Nabilog ang mata ni Lara. Anonymous complaint? Baka galing yun sa isang teacher o staff na hindi na nakatiis. Ang crowd kahit nagkakagulo ay parang unti-unting nakakakitang liwanag. Hindi na lang ito rant ng isang estudyante. May DepEd na, may mga magulang at teacher na sumusuporta.